Isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Ayan, narito po tayo sa Rema Philippines FB Live ngayong Sunday edition po. Ayan po natin na mag-review po tayo ng live nakarang linggo, last Sunday, dun sa Joint Fellowship ng Cavite. Amen po. At ngayon po, hayaan natin na mag-review tayo, mabalikan natin yung mga napag-aralan po natin, mga narinig natin sa ating pastor, Ayan, doon po sa may Genesis chapter 17, okay, babasahin ko po sa inyo, sa Genesis chapter 17, verse 1 to 9, sabi niya dito, nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo. Verse 3, pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abram, sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at magiging hari sa kanila. Verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Verse 9, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi ng Diyos kay Abraham. Ayan, amen po. Ayan. Ito po yung pinag-aralan po nung last Sunday, yung review po sa Joint Fellowship ng Cavite, yung citizenship ng langit. Amen po. Ayan, kumbaga ito yung citizenship na kailangan nandoon naka-citizenship tayo sa langit. Amen po. Ayan, sa kingdom ng langit, walang sakit, walang kahirapan. Amen po. Ayan, kumbaga sa kingdom ng langit, punong-puno ng kasaganahan. Amen. Doon po sa kalangitan ay may punong-puno ng kagalakan, ng kapayapaan, kasaganahan, at walang kahirapan. Amen po. Kaya nga sabi niya dyan, sa kaharian ng langit, sa kingdom ng langit, nandoon yung provision ng Diyos. Yung provision sa lahat ng pangangailangan. Amen po. Yung provision sa kagalingan. Pag dumating ka sa point na ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, pag ikaw ay citizenship sa kalangitan, ay nandun yung provision na karapatan mo na makuha ang kagalingan. Amen po. At sa kalangitan, sa citizenship sa kalangitan, nandun yung provision ng Diyos na God will provide. Amen po. Kaya nga, pakisabi sa katabi, God will provide. Kailangan lang natin maging citizenship sa langit. Amen po. Ngayon, kumbaga, mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, katulad ng sa langit. Amen po. Kumbaga, ang citizenship sa kalangitan ay napakahalaga. Kasi, minsan, nakakalungkot, maraming Kristiyano na napakatagal ng Kristiyano, pero hindi pa rin nila nakukuha yung benepisyo doon sa kalangitan, yung benepisyo doon sa pagiging citizenship doon sa langit. Amen po. Kumbaga, yung kailangan na mga pangako ng Diyos, yung provision ng Diyos, yung ipinangako ng Diyos doon sa kanyang kaharian na dapat natatamasa na natin, na dapat nakukuha na natin, hanggang ngayon, hindi pa rin makuha. Ngayon, kailangan nating pumasok sa citizenship ng kingdom ng Panginoon. Amen po, doon sa kalangitan. Amen po, sabi nga po dyan, dito po sa verse 1, nakipagtipan ang Diyos kay Abram. Amen po. At ang tipan niya po dyan
na sabi niya po diyan, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Ibig sabihin, ang Diyos nakipag-covenant, nakipagtipan siya kay Abraham. At sa atin po, naniniwala po ako na ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. At yung tipan na yan ay dapat nandoon tayo na masunod natin yung tipan na yan na binigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po diyan, ang sistema ng langit ay pwedeng maging sistema ng ating buhay. Amen po? Naniniwala po ako na ang sistema ng kalangitan ay napakaganda. Amen po? Naniniwala po ako na ang sistema ng langit ay nandoon yung masagana. Nandoon yung provision, nandoon yung masagana ang sistema ng langit. At yung sistema ng langit na yan ay pwede nating i-extend sa ating mga buhay. Amen po? Ang citizenship ng langit ay pwedeng i-extend sa buhay natin. Amen po? Kaya nga, ang sarap pumasok doon sa pagiging citizenship ng langit. Amen po? Kumbaga, paano ba maging citizenship ng langit? Paano nga ba? Sabi niya, kasi magiging problema lang pag hindi tayo citizenship ng langit. Amen po? Kasi dadating sa point na magtatanong ka na lang, nandun yung mag-question ka na lang, bakit ang tagal ko ng Kristiyano, tagal ko nang nagsisimba, ang tagal ko nang na-attend sa church, ang tagal ko na Kristiyano, na minsan magtatanong ka pa, mag-question ka pa na, bakit kung kailan inaayos ko ang buhay ko sa Panginoon, kung kailan nagseseryoso ako sa Diyos, bakit ganito ang nangyayari? Wala pa ding pag-angat. Wala pa ding pag-increase sa buhay. Amen? Check natin kasi dapat nandoon, sabi nga, yung citizenship ng langit. Amen? Kasi ang citizenship ng langit, titignan ng Diyos ang ID natin. Amen? Ang Diyos pala, naghahanap siya ng ID. Ano ba yung ID na to? ID natin, yung ID ng buhay natin. Dapat, Kristiyano ka. Amen po? Kasi, pwedeng maging nagsisimba ka, pero yung pagiging buhay Kristiyano mo ay wala. Amen po. Ngayon, sabi nga dyan, titignan ng Diyos ang buhay mo kung born again ka ba talaga. Amen? Titignan ng Diyos yan. Ang Diyos, nakamasid siya sa bawat isa po sa atin. Titignan ng Diyos kung born again ba tayo talaga. Amen? Kasi madaling sabihin, born again tayo, pero sa way ng buhay natin, sa way ng pananalita natin, born again ba talaga? Amen po? Ayan. Born again lang sa loob ng simbahan. Paglabas ng simbahan, wala na ang pagka-born again. Amen po? Minsan nga, nakakatuwa nga po, minsan sasabihin natin, mga sinasabi, pag nasa loob ng simbahan, may pakpak. Amen? Paglabas ng simbahan, wala na yung pakpak, sungay na ang pumalit. Amen po? Ngayon, i-check natin kasi hahanapan tayo ng Panginoon. Sabi nga dyan, ang Diyos ay nakipagtipan. So, sabi nga po dyan, ang Diyos ay nakipagtipan at hahanapin ng Diyos sa atin yung ID natin na dapat na buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hahanapan tayo ng Diyos ng isang buhay na tunay na Kristiyano. Amen? Hindi yung born againan lang, kundi nandoon yung talagang pamumuhay ng isang may takot sa Diyos, yung pamumuhay na nakikita sa atin na ito ang may Kristiyano, ito ang may Diyos, ito ang Kristiyano na nakikita sa buhay natin. Amen po? Kumbaga sa buhay po natin, napakahalaga po na makuha natin yung citizenship sa kalangitan. Amen po? May kwento po ako sa inyo na nung time ng pandemic, 'di ba? Nasa yung pandemic, nasa Bulacan pa po ako nito, sa Biak na Bato. Ngayon, yung pandemic na 'yan, 'di ba? Uso yung ayuda, uso yung pagmimigay sa mga nakaupo na sa mga barangay, sa mga nakaupo sa bayan. Ngayon, nung time na 'to, na nag-aayuda, nagbibigay sa mga tao. Ngayon, nagtaka ako, ba't sa amin, doon sa kami, nilampasan.
hindi kami nakasali sa ayuda. Hindi kami nakasali doon sa ayuda. Ngayon, sabi ko, bakit? Bakit hindi kami nakasali? Ngayon, hinanapan ako ng ID na ako ba ay talagang nakatira dito sa lugar na to. Nasa Bulacan po ako noon, sa Biak na Bato. Ngayon, wala po akong maipakita dahil yung mga ID ko ay naka-address doon sa Caloocan. Ngayon, sabi nga, kailangan may ID na ikaw ay talagang residente, ikaw ay talagang naka-address dito sa Biak na Bato, sa Barangay Biak na Bato, Bulacan. Ngayon, nasa hanapan pa na ikaw ba may voter's ID? Mga ganun eh. Hanapan. Ngayon sabi ko, wala po. Ngayon, hindi ako nakasali. Hindi ako nakasama doon sa ayuda. Kasi bakit? Wala akong proof, wala akong maipakita na ako talaga ay citizen o nakatira doon sa lugar ng Barangay Biak na Bato, Bulacan. Yes, nakatira nga ako doon, pero yung mga ID ko ay hindi naka-address doon. Ngayon, hahanapan tayo ng Diyos ng ID na makikita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano. Amen po. Makikita sa buhay natin yung buhay ng isang Kristiyano. Kasi pag tayo po ay kasama sa citizenship ng langit, kasama tayo sa ayuda ng langit. At masagana, magbigay ng ayuda ang kalangitan. Amen po. Ngayon, kailangan makapasok tayo. Kailangan makasama tayo sa citizenship ng kalangitan. Kasi pag nakasama tayo, provided ang kagalingan. Provided ang pangangailangan. Maging maayos lang tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kailangan lang natin maging maayos sa harapan ng Diyos. Kailangan lang natin makita yung isang buhay na mayroong buhay na may kabanalan, na may pagsunod sa Diyos, yung buhay na yung buhay na may kalinisan. Sabi nga po diyan, ingatan. Sabi nga po diyan, ingatan mo ang iyong sarili. Amen po. Sabi diyan, ingatan mo ang sarili mo dito kay Abraham na huwag madungisan. Sa atin po, ingatan natin ang buhay natin na huwag tayo mahalo doon sa dumi ng mundong ito. Amen po. Sa ating mga Kristiyano, dapat madali lang at magaan ang buhay kung alam mo lang ang sekreto ng pagka-citizenship ng kalangitan. Amen po. Ang gaang ng buhay. Madali ang buhay. Kung alam lang natin yung sekreto ng citizenship ng kalangitan. Amen po. Hindi mo makukuha ang kasaganahan kung hindi ka nakatanim sa kalooban ng Diyos. Amen po. Nandoon na kailangan, nandun tayo sa bakod ng Panginoon. Which is, dapat nandun tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Kasi, makukuha mo ang kasaganahan kung nandun ka nakatanim. Nandun ka nakatayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Sabi nga po dyan, pag pumasok ka sa kalooban ng Diyos, may account ka sa kalangitan. Amen po. May account ka sa kalangitan. Ang sarap pong magka-account sa kalangitan. Amen po. At pag meron kang account sa kalangitan, sigurado, hindi ito malulugi. At pag nandun yung account mo sa kalangitan, at nandoon ang account mo, nag-i-increase ito at mag-i-increase kasi masagana, magbigay ang kalangitan, ang kingdom ng Panginoon. Amen po. Kailangan lang natin mag-take advantage sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen po. Huwag po tayong pumayag na ako bilang citizenship ng langit, iti-take advantage ko yung mga pangako ng Diyos sa akin. Kaya nga napakahalaga, dapat alam natin ang boses ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang mga pangako ng Diyos. Kasi pag alam mo ang mga pangako ng Diyos at citizenship ka ng langit, iti-take advantage mo to. Na Lord, pangako mo ito eh. Amen po. Na pagka dumating yung time ng karamdaman, alam mo ang pangako ng Diyos na Lord, pangako mo sa salita mo. Sa mga latay mo, Jesus, pinagaling mo ako. Amen po. Pag dumating yung kakapusan, Lord,
Pangako mo, Lord, nagbibigay ako, matapat ako na sumusunod sa tipan ng pagbibigay ng aking mga ikapo. Karapatan ko, Lord, na sabi mo, bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos ang masagana para sa buhay ko. Amen po. Kaya nga, i-take advantage mo ito, lalo-lalo na kung alam mo ang mga pangako ng Panginoon. Amen po. At tinutupad mo yung tipan doon sa salita ng Diyos. Amen po. Habang sinusunod mo, sabi nga po dyan, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Amen po. Minsan ang mga pangako ng Diyos sa salita niya, doon sa taas nun, may tipan ang Diyos na pinapagawa siya, na pag ito ay nagawa mo, yung pangako niya doon sa baba ng kanyang mga salita, mangyayari ito. At may karapatan kang i-take advantage ito, na kunin ang pangako ng Diyos. Bakit? Kasi ginagawa mo yung tipan ng salita ng Diyos. Amen po. Kung gusto mong ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan, simple po, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Amen po. Kaya nga, napakahalaga na sa salita ng Diyos, alam mo ito. At yung mga tipan ng Diyos sa kanyang mga salita, ginagawa mo ito. Iti-take advantage mo yung pangako ng Diyos na, Lord, karapatan ko na kunin ang pangako mong ito. Amen po. Kaya nga, sabi nga dyan, kailangan nating mag-take advantage sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen po. Kumbaga, sabi nga po dyan, may special na benefits sa mga papasok sa kalooban ng Diyos at ministry. Amen po. Kumbaga, special. Pag sinabing special, iba ito. Hindi lang ito basta na benefits, kundi special benefits na manggagaling sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Pumasok ka sa kalooban ng Diyos at pumasok ka sa ministry. Amen po. Kaya, napakahalaga po nito na sabi niya ng salita ng Diyos, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirahan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat. Hinahanapan tayo ng Diyos ng katapatan sa mga tipan, sa covenant na ibinigay niya po sa atin. Amen po. At ang sabi niya po dyan, a covenant of increasing. Amen po. Pumasok tayo sa kontrata ng Panginoon. Huwag ka lang lalabag sa kontrata ng Panginoon. Kailangan makipag-cooperate tayo sa kontrata natin sa Panginoon. Amen po. Makipag-cooperate tayo, ibig sabihin, kung yung cooperate na ito ang pinagawa ng Diyos, na pag ito ang inutos ng Diyos, makipag-cooperate ka. Makipag-cooperate tayo, gawin natin ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Ibig sabihin, nakikipag-cooperate ka sa mga bagay na inutos ng Diyos. Sabi nga po dyan, iwasan natin ang mga ayaw ng Diyos sa atin at habulin natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Iwasan natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos at habulin natin, puntahan natin yung mga bagay na gusto ng Diyos. Makikita natin sa salita ng Diyos ang mga ayaw at gusto ng Diyos. Amen po. Kaya sa buhay po ng bawat isa po sa atin, napakahalaga po na yung covenant na ito. Kasi ito yung covenant na to na magkakaroon ka ng increasing sa buhay Kristiyano mo. Amen po. Bilang isang citizenship ng langit, makapasok ka doon sa citizenship ng langit at ginagawa mo, nakikipag-cooperate ka sa covenant mo, sa covenant ng Diyos sa'yo. Yung kontrata mo sa Panginoon, hindi ka lumalabag doon sa kontrata mo sa Panginoon. Nakikipag-cooperate ka doon sa kontrata mo sa Panginoon. Yung increasing sa buhay Kristiyano ay magpo-flow sa buhay po natin. Bakit? Kasi karapatan natin na kunin ang pagpapala ng langit. Amen po. Karapatan natin na kunin ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa ating mga anak niya. Amen po. Pag hindi ka nag-increase,
may problema. May nalalabag ka sa kontrata mo sa Panginoon. Amen po. Kaya check natin, maging check natin yung sarili natin, yung puso natin, na bakit wala na sa aking increase? Bakit hindi na, parang wala ng pag-angat sa buhay Kristiyano ko? Bakit parang hindi na umaangat ang buhay ko? Ba't parang wala ng pag-angat sa aking buhay? Sa pamumuhay ko bilang isang Kristiyano, sa pamumuhay ko bilang isang anak ng Diyos, dapat umaangat. Dapat nag-i-increase. Dapat habang lumalalim at tumatagal tayo sa Panginoon, nag-i-increase tayo. Kumbaga, umaangat ang buhay natin. Hindi ka yung tipong, yung naiinggit, kundi ikaw na yung kinaiinggitan ng tao. Na masasabi ng mga tao sa'yo, nakaiinam. Pagmasdan ng buhay mo, na nakikita ng mga tao na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang kalugihan, kundi isang pakinabang. Bakit? Nakikita sa buhay mo ang kasaganahan. Nakikita ang provision ng Diyos. Yung citizenship ng langit, nakikita sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga, dapat habang lumalalim at tumatagal tayo sa Panginoon, nade-develop tayo at nakikilala mo ng mas malalim pa ang Diyos sa buhay mo. Kasi, mas nade-develop pa tayo at mas lumalalim tayo sa Panginoon, the more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na magiging seryoso ka doon sa covenant ng Diyos sa iyo sa kontrata ng Diyos sa iyo At expect mo, iti-take advantage mo na kasama ako sa magi-increase ngayong 2024, kasama ako sa magti-take advantage sa mga pangako ng Diyos kasi matapat ako na sumusunod doon sa tipan ng Panginoon. Sabi niya po diyan, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Abraham. Kaya sa buhay po ng bawat isa po sa atin, ang sarap maging citizenship ng langit. Dahil sa langit, nandun ang provision ng Lord, nandun ang kasaganahan, nandun ang kagalingan. Ito po ay pwede nating i-extend sa ating mga buhay. Kailangan lang po na iwasan natin na mahawa tayo ng dungis ng mundong ito. At iwasan lang po natin na mahawa ng dumi ng mundong ito. At panatilihin nating maging tapat lang tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, sa mga tipan ng Diyos, sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko po, may mga personal po tayo na pakikipag-usap ang Diyos sa atin, maging matapat tayo na gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. At expect natin na citizenship ako ng langit. May right ako na kunin ang ayuda ng langit. May right ako na kunin, i-take advantage yung pangako ng Diyos sa akin. Amen po? Kaya sa buhay po ng bawat isa, hayaan po natin na manatili tayo sa katuwiran, sa kabanalan, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Ayun lang po. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa mga paalala mo ng iyong mga salita sa amin. Katulad, Panginoon, ng isang Kristiyano na kasama doon sa citizenship ng langit. May right kami na kunin ang pangako mo. May right kami, Panginoon, at i-take advantage yung mga pangako ng iyong mga salita dahil matapat kaming sumusunod at tumatalima sa iyong mga aral, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na wag mahawa ng dungis ng mundong ito. Tulungan mo kami, Lord, na mamuhay sa katuwiran at kabanalan mo, O Diyos. Dahil, Lord, apart from you,
we can do nothing, O Diyos. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Bilang isang Kristiyano, kailangan makita sa amin, Panginoon, ang isang buhay, Panginoon, isang buhay na nandoon yung buhay ng isang matapat na tumatalima at sumusunod sa tipan mo, O Diyos, sa covenant mo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na habang kami ay nandito sa mundong ito, ingatan mo kami, at hayaan mo, Lord, ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo, at ang covenant ng banal mundo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama, purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po.